Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Republika ng Davao. Pahayag ito ni Senator Erwin Tulfo. Humihingi siya ng ceasefire at peace talks doon sa mga kapwa niya senador sa Cayetano Black. Mag-usap-usap daw sila. Pagtuunan daw muna nila ng pansin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Davao. Ang galing, ano? Pakinggan muna natin siya. Usapan mo muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng bagya ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage, sobra. Kailangan po natin mag-allocate na funds. Kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang-repair, sasaayos ng mga lugar at tinamaan po ng lindol. Usapan mo muna natin. Let's join Ulitin forces. natin. Kayo po sa minority. Sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng bagya ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage, sobra. Kailangan po natin mag-allocate na funds. Kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang... Yan. Ang ganda ng pahayag niya, pakinggan, ano? Kapanipaniwala pa ba si Erwin Tulfo? Ito, reaksyon ng taong bayan. 12,000 ang nag-react. Sana ito makita ni Senator Tulfo. Sa 12,000 na nag-react, 11,000 ang tumatawa sa kanya. 1,000 lang ang nag-like. Excuse me. So, halos 90% plus 92%. Tinatawanan ka lang, Honorable Erwin Tulfo. Hindi na naniniwala sa iyong taong bayan. Ganyan na kababa ang tingin sa inyo ng mga netizens. Salita kayo ng salita, masarap pakinggan, kailang wala nang dating sa nakakarami ng taong bayan. Basa tayo sa mga comments. Lito mo vlog, wala nang pera o gag, ninakaw nyo, mga ulol. Jemar Inot, kuhay imong maleta. Ninyo Abansenya, kaya mo na yan, nasa 6 na maleta sa iyo. 8 daw, sabi ng ano. Sadot Lakay, nakamaleta na nasa bulsa nyo na. Nagtataw, saan daw kunin ang pera? Wala nang pera dahil nakamaleta na diniliver na Doy D, kuhay sa imong maleta. Anthony Marabilla, ano? Ubos na ang galing sa flood control. Jackson Yilig, naging lindol ang flood control. Isa ito. Nakita nila na isang pamamaraan para hindi mapag-usapan yung Blue Ribbon hearing nang dahil sa lindol. Naawa daw sila sa taga Mindanao na biktima ng lindol. Kaya mag-usap tayo. Kung ako ang nasa Cayetano Black, tinatawag mo kaming minority. Anong minority? 12 lang kayo. 12 rin sila. Bakit nyo tawaging minority? Yun pa lang, tatawagin yung minority yung grupo ni Cayetano para kayo mag-usap-usap. To me, ang tunay na majority ay itong grupo ni Senator Cayetano. Kayo ang minority. Ang tunay na Senate President para sa akin ay si Senator Alan Peter Cayetano dahil binutuhan siya ng 13 na senador noong Mayo 11. Klaro, 13. Ang inyong gatsalyan, ilan ang bumoto? 12 lang. Nakalagay ba sa 1987 Constitution na yung 12? Yun ang majority, yun ang quorum? Yung sinasabi nyong Abilino Doctrine, hindi na yan applicable. 1935 Constitution pa yung basihan ninyo. Huwag nyo namang masyadong maliitin
insultuhin ang katalinuhan ng mga Pilipino. Kayo ang minority. Cayetano Group ang majority. Ceasefire, panawagan, peace talks. Kung ako, hindi. Aminin muna ninyo, kilalanin ninyo na ang Senate President ay si SP Cayetano. Pinagre-resign ninyo si SP Cayetano. Anong ibig sabihin nun? Alam ninyo na hindi totoong presidente yung acting Senate President ninyo, nagatsal yan. Kasi pinagre-resign nyo yung tunay. Ayaw naman niyang mag-resign. Ayaw naming mag-resign. Gusto namin, mas nakakarami sa taong bayan, gusto sa leadership ni SP Cayetano. Huwag niyong idahilan ang biktima lindol ng Mindanao. Kaming taga Mindanao, nakadaan na kami ng maraming kahirapan. Kaya naming bumangon kahit wala kayong tulong. Paano bang itutulong nyo? Na inubos naman sa delivery ng maleta. Di wala na. So, mga kaibigan, manindigan tayo. Suportahan natin ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano dahil sila yung pag-asa ng taong bayan para matukoy, maimbestigahan ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Magdasal po tayo na bukas sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta ay matuloy. Dahil ang dami nilang plano, ang dami nilang ginagawa para lang hindi matuloy. Kagaya ng ginawa nila noong June 4. Pinigilan nila, ba't natuloy? Sana bukas, kahit anong pigil nila, sa tulong ng Diyos, sana matuloy. If God is with us, who can be against us? Kaya, excited na po tayo makinig, mag-monitor sa ibubulgar ng mga Brave 18 Marines plus baka may sorpresa yung Fearless 17 Marines na dagdag mag-testify laban sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang tabangan na mo gero. Muatop karon. So muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga og sa naghatag sa sin nga may tao dagit sa mong balay. Unta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gid ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gid ika-afford nga ipakapalit sa yero. So salamat kaayo. Salamat pod.